Facebook ban sa Pilipinas. Oo, tama ang narinig nyo. Hindi pa banned ang Facebook pero pinag-uusapan na kung possible raw itong i-ban dahil sa fake news, harmful content at iba pang problema online. At dito ako napapaisip, Facebook pa talaga ang problema o kailangan lang natin ng bagong kontrabida? Kasi sa Pilipinas, kapag may malaking problema, minsan ang unang instinct natin ay hindi ayusin ang sistema. Ang instinct natin ay iba natin. May problema ba sa social media? Ban. May fake news? Ban. May toxic comments? Ban. May nagpo-post ng maling impormasyon? Sir, i-off na po natin ang buong app. Parang kapag may ipis sa kusina, imbis na hulihin yung ipis, sunugin natin ang buong bahay. Parang ganun, di ba? Seryoso tayo sandali. Hindi naman natin makakaila na may tunay na problema sa Facebook. Misinformation, may scams, may fake accounts, may cyberbullying, may manipulation. Ang posisyon ng palasyo sa ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform. At ito po ang napag-aralan kasi marami po talagang hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin sa ibang klase ng social platform at sa social media. Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Follow up na po. So open po ang Palace on this proposal. Pero paano naman po yung magsasabi na this could curtail free speech or freedom of expression? Iba naman po kasi yung fake news. Iba naman po kasi yung ikaw ay naglalahad lamang ng iyong opinion, kritiko ka, hindi po yan pinagbabawalan. Wala pong pinagbabawalang kritiko. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Ang hindi lamang po natin matatanggap at lalong-lalo nang hindi matatanggap ng Pangulo ay ang paglaganap ng fake news. Kasi pag fake news po ang umiral sa atin at ngayon tayo ay nabubuhay sa fake news, paano na po ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan at kinabukasan mismo ng ating bansa kung puro fake news tayo mabubuhay? Pero ang tanong, ang nationwide Facebook ban ba talaga ang pinakamagandang solusyon? Kasi kung ang problema ay fake news, hindi ba dapat palakasin ang digital literacy? Kung ang problema ay scams, hindi ba dapat mas mabilis ang enforcement laban sa scammers, di ba? Kung ang problema ay illegal content, hindi ba dapat i-target yung illegal activity at yung mga gumagawa nito, di ba? Kung sakaling matuloy itong Facebook ban, unang maapektuhan nito is yung mga yung mga content creator na katulad ko. Sigurado magiging Nepal 2.0 to. Pag nangyari to, for sure. Kaya guys, ano sa tingin niyo? Anong masasabi niyo dito sa nationwide Facebook ban na pinag-uusapan nila ngayon? Comment nyo sa baba. Subscribe!